Okay, buksan natin ang Psalms 116. Psalms 116. Okay, Psalms 116 verse 12. Okay, basahin natin may tatlong talata or apat na verses pala ito. Tatlong bahagi talaga. Okay, Psalms 116 verse 12, Micah chapter 6 verse 8, at Romans chapter 12 verses 1 and 2. Pero kukunin ko yung message natin mamaya dito sa Psalms 116 verse 12. Okay, so pwede tayong tumayo. Sa mga may Bible po, kunin niyo yung Bible nyo. Maganda na dala-dala niyo yung Bible nyo, but kung wala po kayong Bible, tingnan nyo na lang po sa screen. Do not use your cellphone. Do not use your tablet. Lalong-lalo na, kung gusto mong gamitin yan, tanggalin mo yung Wi-Fi. Kasi pag may Wi-Fi yan, habang nagbabasa ka, biglang may nag-pop up, ibang binasa mo. Baka pagka sabay-sabay tayo nagbabasa, ang nabasa mo yung message nung nag-text sa'yo. Okay? Baka mabuking ka pa, no? So mas magandang ibang-iba talaga yung Holy Word of God. Okay? Ibang-iba talaga. Kasi makakapag-concentrate tayo. Okay, Psalms 116 verse 12. Basahin natin ang sabay-sabay. Tapos mamaya pupunta tayo sa Micah. Verse 12 muna, ready, go. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Okay, so ang question dyan ng psalmist, Lord, ano ba yung pwede ko pang i-render sa'yo sa lahat ng mga bagay na binigay mo sa akin o mga benefits na binigay mo sa akin? Okay, Micah chapter 6 verse 8. Okay, nandiyan na kayo? Micah chapter 6 verse 8, ang sabi rin dyan, basahin natin ang sabay-sabay. He hath showed me, O man, what is good and what doth the Lord require of thee, but to do justly, to love mercy, to walk humbly with thy God. Okay? So ito yung nire-require ng Panginoon. May question yung psalmist. Anong question ng psalmist? Lord, what shall I render? Sa lahat ng mga benefits na ginawa mo sa akin. At ang nire-require din ng Panginoon is makita natin dito is yung good, God will require but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with thy God. Then, Romans chapter 12, verses 1 and 2. Romans chapter 12, verses 1 and 2. Okay, ito yung sinabi naman through kay Apostle Paul, sabi dyan sa may verse 1. Ready, go? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Okay, so sabi po dito, balikan natin yung Psalms 116 verse 12, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Sa dami ng ginawa ng Panginoon sa buhay natin, if we will end this year by thanking God, alam nyo, it will encourage you to serve Him again sa 2026. Okay, if we will end this year to thank God, it will encourage you to do more ng mga things na hindi mo pa ginagawa before. So, ang message natin ngayong umagang ito is a life of integrity and service, my greatest act of thanksgiving. Okay? Alam ko marami tayong way of thanksgiving. We could give thanks to God by our lips. We could give thanks to God by giving. Okay? Actually, sa mga ibang churches, during this Sunday, karamihan sa kanila, may mga iba't ibang klase ng offering. Pero hindi ako nag-ask sa inyo na ngayon ng something na material for our thanksgiving. Ang thanksgiving natin is something that we can do to the Lord by having a life of integrity and serving Him. Amen? Okay? A life of integrity and service, my greatest act of thanksgiving. This is the greatest act. This is the greatest thing that you can give sa Panginoon as an act of thanksgiving. So tayo po muna yung manalangin. Diyos sa masalangit, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono.
Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po for giving us a life eternal, a life that is holy, Panginoon, sa inyong harapan. Thank you for justifying us. Thank you, Panginoon, for sanctifying us. And I pray na hindi lang namin ito nababasa sa inyong salita, but we could experience it as a Christian. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ito po yung bagay na may magkaroon kami, Panginoon, ng desire. At nagpapasalamat kami, Panginoon, for several things na ginagawa niyo po. Lord, nagpapasalamat kami sa maraming mga bagay na ginagawa niyo pong way para kami po ay makapag-serve sa inyo. And also, ma-realize namin, Panginoon, kung gaano po kayo kabanal, na kailangan mo rin po namin mamuhay na may kabanalan. At magliwanag kami, Panginoon, bilang liwanag po ninyo sa mundong ito. Kami po, Panginoon, ay pagpalain niyo po at kayo po, Panginoon, na magbigay din po sa akin ng wisdom, and through your Holy Spirit, kayo po mag-work sa mensahe, Panginoon, namin papapakinggan ninyo. I pray. Amen. Pwede tayo mo po. Okay, so a life of integrity and service, my greatest act of thanksgiving. The greatest thank you we can give to God, okay? The greatest thank you that we can give to God is not something we say. Hindi yung sinasabi natin. Alam niyo, ang dami ng mga tao pagka they are thankful, sinasabi nila, they express it, they say it in the internet, okay? Pinapakita nga nila yan, in-advertise nila yan. But it is not what we say, but how we live. Amen? Paano tayo mabuhay? Okay? Our greatest response to thank God is not what we give, but what we do for Him. Kung ano yung binigay na gawa natin para sa Kanya. Okay? A healthy Christian mind, kung titignan natin yung isang healthy Christian mind, if you will remember every goodness that God had done in your life, anong tendency? Pag ikaw ay nagpasalamat sa lahat ng mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa buhay mo, and you know that you do not deserve yung bagay na ginawa sa'yo ng Panginoon, anong tendency na gagawin mo? Tatanungin mo talaga ang Panginoon, Lord, what shall I render unto you for all the benefits you gave toward me? Siguro matatanong mo talaga yan eh, Lord, anong gusto mong pwede kong ibigay? You gave a lot. You gave so much na hindi ako worthy. Ano yung pwede ko namang gawin para sa'yo? Ako naniniwala, sabi ko nga, isang healthy mind na isang Kristiyano is kung magpapasalamat siya, mag-iisip siya ng gagawin niya para sa Panginoon. Okay? Isang bagay na I thank God is kahit isa sa atin, walang worthy sa goodness ng Panginoon. At masasabi natin to, God is always good in our life. God is always good in our life. Maraming mga bagay na ginawa, marami tayong mga ginagawa that we are not worthy to the Lord, pero grabe ang goodness ng Panginoon. Grabe ang faithfulness ng Panginoon. Grabe ang kanyang pagkikare sa atin. Grabe ang kanyang pag-guide sa atin. Grabe yung mga bagay na ginagawa niya to the point na para bang, Lord, wala tayong may susumbat. And by the way, if we have problems, if we have some consequences na nangyayari sa buhay natin, hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos because God is always good. God is always good. Amen? But the simple request ng Panginoon is, ang sabi niya dito sa may Micah chapter 6 verse 8, He hath showed me, O man, what is good, and what that the Lord require of thee, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with thy God. Okay? So magkaroon tayo ng maayos sa buhay. Pag sinabing to love mercy, ibig sabihin, alam niyo, yung pasalamatan niyo ang Panginoon sa mercy na binibigay sa atin. We do not deserve anything. At the same time, pwede tayong paluin ng Panginoon na but yung goodness ng Panginoon. Tapos we need to walk humbly with Him. Kasi magsuserve tayo sa servant. So tatlong bagay lang, no? A life of integrity and service, my greatest act of thanksgiving. Number one, which is napakahaba. Amen? Okay lang? Kasi kung una talaga, di ba meron tayong pattern, yung acts, o kaya yung CATS, yung acts, adoration, confession, thanksgiving, supplication.
Okay? Yung iba naman ginagawa nila, cats, confession muna. Kasi ang hirap mag-adore sa Panginoon, ang hirap pumuri sa Panginoon ng may kasalanan, kaya confession muna, then adoration, then thanksgiving, tapos supplication. And honestly speaking, kapag ka nandun ka na sa thanksgiving, subukan mo magpasalamat. Honestly lang, maging honest ka lang. Pasalamatan mo ang Panginoon sa lahat ng ginawa niya sa buhay mo. Magugulat ka. Yung prayer mo, hindi pwedeng hindi pwedeng minuto lang. Amen? Sa sobrang dami. Okay? Sa sobrang dami na ginawa ng Panginoon. Kaya nga, pito lang yung binigay natin dito, pero sa totoo lang, marami ito, no? Okay? Sabi niya sa Psalms 116 verse 12, basahin ko pong muli yung sinabi dito, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? At ang sabi rin sa Psalms 103 verse 2, Psalms 103 verse 2, ang sabi, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Forget not all His benefits. Maraming ginawa ang Panginoon sa buhay natin. And we ought to bless the Lord. We ought to thank the Lord. We ought to serve the Lord. Kung ano yung pwede mong gawin sa Panginoon dahil ang daming benefits. Forget not all His benefits. Okay? I thank God na naging Christian ako. Amen? I thank God na nakilala ko siya at the age of 17. Kung hindi ko siya nakilala, siguro marami akong mga decision in life na mali. Kung hindi ko siya nakilala at hindi ako nakinig sa gabay ng Panginoon, siguro hindi ko na pangasawa ang pinakamagandang babae sa buhay ko. Amen? At hindi ako nagkaroon ng 3 biyaya na anak. Amen? Uy, mga asawa, dapat ang tawag mo sa asawa ang pinakamaganda, wala nang pinakamagandang iba dyan, ha? Tapos kayo ng mga babae, kahit na wala ng buhok, kahit na puti ng buhok, pinakagwapo pa rin kami. Amen? 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 Okay? Wala na kasing ibang magsasabi nung kundi kayo. Amen? Okay? Pero, kung hindi ako nakakilala sa Panginoon at I thank God, 2003, I think 2003 that time nang sinabi ko sa Panginoon, Lord, I surrender my life. Iniwan ko yung trabaho. Kaya ang ganda ng allowance, ang ganda ng trabaho, pero may calling. Okay? Alam namin na walang pera sa ministry, pero may calling. I thank God na I surrender my life ng 2003 at the age of 23. Okay? Tapos nagsimula ako naging staff worker ng Laloma Baptist Church. At the age of 25, naging pastor ng Alcala Baptist Church. At the age of 32, naging assistant pastor ng Laloma. Then last 2021, naging pastor ng Laloma. Kung hindi ako nag-surrender sa Panginoon, hindi ko nakita yung ang daming goodness ng Panginoon. And I tell you something na we do not deserve the goodness of the Lord. Pero ang dami niyang pwedeng gawin sa buhay natin. Amen? At ako, alam ko, naniniwala ako sa inyo, naniniwala ako na kayo din, marami kayong ipagpapasalamat sa Panginoon. Marami kayong bagay na pwedeng ipagpasalamat. At kung magpapasalamat kayo sa Panginoon, sana ma-remember mo yung kanyang goodness. Number 1, remember how He saved you. Okay? Remember how He saved you. Romans chapter 5 verse 8. Anong sabi sa Romans chapter 5 verse 8? But God commended this love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Paano ka niligtas ng Panginoon? Remember mo to, no? Hindi ka naligtas because of your good works. Okay? By the way, hindi ka niligtas ng Panginoon dahil mabait ka. Walang mabait, wala kahit isa. Ang sabi sa Romans chapter 3 verse 10, there is none righteous, no not one. At ang sabi sa Bible, when God commended His love toward us, we are sinner. So nung niligtas tayo ng Panginoon, hindi tayo karapat-dapat. But still, wala tayong credential to be saved, but still, He saved us. Ang kailangan mo lang gawin, tanggapin siya sa puso mo bilang tagapagligtas. Okay? Hindi ka karapat-dapat maligtas, hindi ka karapat-dapat sa langit. But inibig ka ng Diyos habang ikaw ay makasalanan pa. Okay? So, I thank God for it na hindi ako worthy. Maraming mga bagay na sinasabi natin, rights ko to karapatan ko to dahil ganito. Pero sa harapan ng Diyos, wala tayong karapatan because
Inibig niya tayo kahit na tayo makasalanan. Second, remember how He molds you. Paano niya tayo minomold? Paano niya tayo inaayos sa buhay natin? Isaiah chapter 64 verse 8. Isaiah chapter 64 verse 8, But now, O Lord, art thou our Father. Di ba nang tinanggap mo si Jesus Christ, you become sons of God? John 1:12, But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. At ang bilang tatay natin sa pananampalataya, bilang tatay natin, spiritually, we are clay, and God is our Father. Okay? We are clay and God is our potter. And we are all the work of God's hand. Okay? Tandaan natin, mahirap alam nyo, saan galing yung clay na yan? Galing yan sa matigas na klase ng putik. Okay? At hindi mo yan mamumold kapag hindi yan malambot. Amen? Alam nyo, kung para lumambot yan, matigas na klase ng lupa yan, para lumambot yan, kailangan durugin. Pagkatapos durugin, lalagyan ng tubig at hahaluin. Tapos gagawin siyang parang chocolate. Amen? Pero wag mong kakainin. Clay yun, no? Butik yun. Kapag malambot na yan, saka yan mahuhulma ng napakagandang klase ng pot, no? At hindi lang yan. Ang daming gagawin dyan. Papainitan yan. Alam nyo, para mas maging matibay yan, susulugin yan. Tapos sa maraming mga process, hanggang sa pagka naging matibay na yan, kukulayan, lalagyan ng design. At tandaan natin, pasalamatan natin ang Panginoon kapag minomold niya tayo. I thank God marami akong pagkakamali bilang isang tao. Okay? Walang perpektong pastor. Pero alam nyo, makikita nyo ang daming mga pagkakamali natin in our life, but thank God na nandyan siya para i-mold niya tayo. At part ng pagmumold niya sa atin, pasalamatan natin ng Panginoon. Proverbs chapter 29 verse 15. Alam ko maraming hindi nagpapasalamat sa Panginoon pag na-experience nila ito, but this is another blessing. The rod and reproof give wisdom. But a child left to himself bringeth his mother to shame. Okay? Ang isang tao na pag tayo ay kinorek ng Panginoon, alam niyo ba? Yung tao na maraming wisdom, yung masyadong yung dumaan sa maraming correction ng Panginoon and yet nagpa-correct. Yan ang maraming wisdom. Okay? Kapag tayo, alam niyo, ang pinakamahirap, pag yung feeling mo ikaw ang pinakamabait na tao. Amen? Okay? Yung feeling mo ikaw yung pinaka-humble na tao, no? Yung pinagyabang mo na ikaw ang pinaka-humble. Grabe, no? Parang hindi yata tama yun, ano? Yung mga iniisip mo na parang pero isang tao na may wisdom, tinitignan niya, I thank God for the life of Pastor Cabahar. Pag may tinitingnan akong tao, alam niyo, iba-iba yung bawat pastor, may tinitingnan ako sa kanila. Okay? At isa sa na ko kay Pastor Cabahar, sabi niya yung hindi ko talaga makalimutan, na kapag may problema, ang ginagawa niya, humihingi na siya ng tawad. Kapag may blessing, na maraming blessing, humihingi din siya ng tawad. Sabi ko, bakit? Kasi sabi niya, iba ang goodness ng Panginoon. Sometimes ang goodness ng Panginoon, para i-correct ka, paluin ka at pagsabihan ka dahil alam niya mali. Then, itong gagawin pa ng Panginoon. Sometimes kahit na ang dami mo ng ginawang kamalian, ipapakita niya pa rin yung goodness niya sa'yo, yung faithfulness niya sa'yo. Tapos magugulat ka, bakit ang daming blessing para ipakita ng Panginoon, ganyan ako kabait sa'yo. At kapag na-realize mo yung para kang binuhusan ng malamig na tubig, na ma-realize mo the goodness of God. Amen? So I thank God for that thing na narinig ko sa Kanya. Okay? Na hindi ko makalimutan yun sa lahat ng pagkakataon. We ought to thank God for His Number 3. Okay? Pasensya na, ang haba nito. Sabi ko sa inyo, point number 1 pa lang. Okay, remember how He shows His mercy and gave second chances. Amen? Remember how He shows mercy and gives second chances. Psalms 86 verse 15. Psalms 86 verse 15. Look at the character of the Lord. But thou, O Lord, art God full of
compassion and gracious and long-suffering and plenteous in mercy and truth. Ang ganda lang sa Panginoon, yung compassion niya, yung mercy niya, kasama palagi yung truth. Amen? Kasi hindi magsisinungaling ang Panginoon. Okay? So isang bagay na makikita natin, God is full of compassion. God is so gracious. God is so long-suffering. Okay? Makikita natin dito yung every time na may ginagawa tayo. Remember, sino sa inyo, hindi ko alam ang buhay nyo, but sino sa inyo, one time, nagkaroon ka ng kasalanan, tapos humingi ka ng tawad ng Panginoon, humingi ka ng tawad sa Panginoon, tapos nagkaroon ka ng pagpunta dito sa altar, na nag-pray ka, tapos sinabi mo yung salita na, Lord, magmula ngayon, magsuserve ako sa iyo. Lord, magmula ngayon, ibibigay ko na yung buhay ko. May mga iba sa atin na, alam niyo yung muntik ng mamatay? Merong mga karamdaman, may mga things na problemang malaki, tapos sinabi mo, Lord, iano mo lang ako sa bagay na to, then pagsisilbihan kita, lahat yan nakarecord sa Panginoon. And He is waiting kung kailan mo ipupulfill yung bagay na sinabi mo na magsuserve ka sa Panginoon. Iba't ibang way ang pagsuserve sa Panginoon. Hindi ibig sabihin na magiging full-time ka, pero ang tanda natin to. Once na may binitawan ka sa Panginoon, He is long-suffering enough na para maipakita sa atin, binibigyan tayo ng second chances. Amen? At sana wag nating sabi nga, do not frustrate yung Galatians chapter 2 verse 21. Tingnan yung Galatians chapter 2 verse 21. Once na binigyan tayo ng mercy ng Panginoon, once na binigyan tayo ng second chance ng Panginoon, ang sabi sa Galatians chapter 2, paborito yung Galatians 2:20. Okay? Pero merong verse 21 din yan. Galatians chapter 2 verse 20, sabi yan sa may verse 20, basahin natin yung sino sa inyo paborito yung Galatians 2:20? I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Verse 21, pagkatapos mong sabihin yan, then do not frustrate the grace of God. Ang sabi ni Apostle Paul, I do not frustrate the grace of God. Matindi ang biyaya ng Panginoon, matindi ang mercy ng Panginoon, but do not frustrate the grace of God. Make sure na kapag naalala mo yung mercy and grace of God, make sure na paglingkuran natin siya. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Okay, 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Pag may pagtutuwid ng Panginoon, gawin na natin yung tama, wag na natin gawin yung mali, amen? Pag mayroon ng gagawin ng Panginoon sa buhay natin, itong 2025, iwanan natin lahat na dyan, magkaroon tayo ng pangako sa Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoon, if my people, which are called by my name, and shall humble themselves, and pray and seek my face, and turn from their wicked ways, iwanan mo na yung mga wicked ways na yan, then I will hear from heaven, I will forgive their sin, and will heal their land. May kapatawaran, at merong paglilinis ang Panginoon, at merong paghihil ang Panginoon sa buhay natin. Okay? Amen? And I thank God, ang Panginoon, hindi niya tayo binibigyan ng period. Amen? Ang gusto ng Panginoon sa atin is magpatuloy ka. Hanggat binibigyan ka ng buhay ng Panginoon, alam niyo kung kailan ang period? Pastor, kailan ako tinuldukan ng Panginoon? Pagka pumikit ka na. Okay? Tuldok na yon. Pero hanggat buhay ka, meron kang second chance. Okay? Number 4. Okay pa ba kayo? Ay, akala ko hanggang 8 lang. Hanggang 7, 8 pala. Tama ba ako? 1, 2, 3. Number 4, tama. 7 lang. Number 4. Remember how He looks for you when you are gone astray. Okay? Remember mo to. Pasalamatan mo ang Panginoon nung ikaw ay nawala, tapos hinanap ka ng Panginoon. Amen? Okay? Remember how He looks for you when you gone astray. Luke chapter 15, ito yung message natin last time. What a man of you, having 100 sheep, if he lose one of them, that not leave the 99 in the wilderness and go after that which is lost until he find it. At sabi sa verse 5, pag nakita niya yan, yun yung sinabi sa verse 5. And when he had found it, he laid it on his shoulders, rejoicing. Church,
Tingnan nyo to, ano? Pag meron nag-backslide, anong ginagawa ng Panginoon? Okay, anong ginagawa ng Panginoon pag nag-backslide tayo? Anong ginagawa ng Panginoon pag nawala tayo? He will leave the 99 just to look for one lost sheep. Amen? Just to look for one lost sheep. So ako naniniwala from time to time, ang gagawin sa'yo ng Panginoon, kakausapin ka niya through devotion, kakausapin ka niya through preaching, kakausapin ka niya, even sa mga creation ng Panginoon, makikita mo na lang yung goodness ng Panginoon. Okay? Nung last time na nandun kami sa probinsya, tuwang-tuwa ako dun sa isang halaman ni nanay. Isang paborito ko kasi na hindi, pag umaalis ako ng isang place, of course, dala-dala mo yung lahat na mo, yung deodorant mo, pang-ahit mo. Pero isang bagay na hindi pwedeng mawala, cotton buds. Talagang mano ko sa talagang yung pag nangatin tenga ko, gusto ko may cotton buds. Tapos natutuwa lang ako doon sayang no? Hana, meron ka bang picture nun? Si Hana. Merong halaman nanay ko na yung bulaklak niya parang cotton buds. Na kulay pink pa. Pink tapos puting-puti tapos bubukayan. Pero pag tinignan mo talaga siya, cotton buds na cotton buds. Kaya sabi ko nung nakita nila yung mga bata, sabi ko tingnan mo may cotton buds namumunga ng cotton buds. Kailangan ko ng ganyan sa bahay. Amen? Kailangan ko ng ganyan sa office. Okay? Kung minsan iano mo ng Panginoon parang yung bang alam mo yung may mga times na makikita ng Panginoon yung yung countenance mo na pangingiting ka niya sa mga simpleng bagay. Amen? Amen? Okay? Na para bang sabi mo, parang nakakatuwa lang sabi ko, kasi siyempre cotton buds yun, parang something na may kinalaman sa'yo, para bang kukunin niya attention mo. At nakakatuwa sabi ni Princess, Kuya, ngayon lang namulaklak yan ay. Ngayon lang namulaklak yan. Imagine mo, eksaktong pagdating ko may bulaklak na cotton buds. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Cotton buds plant, no? Lagyan na lang natin ng pangalan. Pero hindi ko alam. Pakita ko sa inyo siguro mamayang hapon. Kung kayang may send ni Hannah i-send mo nga sa may alab. Para mo lang makita. Nakakatuwa lang kasi Pero ang Panginoon ganito, every time na nawawala ka, hanapin ka niya, at once na nakita ka niya, hindi maubos yung galak ng Panginoon kapag bumalik ka. Amen? So napakalaga sa kanya na meron nakikita niya at bumabalik yung kanyang mga tupa. Number 5 is remember how He sustains you. Sino sa inyo nagpapasalamat na matatapos ang taon, buhay na buhay ka, malusog ka pa, amen? Sino sa inyo nagpapasalamat na meron kayong inaasahan na Noche Buena kahit na worth 500 pesos? Sabi sa DTI. Okay? Kaya naman yan, no? Tipirin mo lang, no? Okay, Psalms 55 verse 2. Sabi ng Bible, sabi ng salita ng Diyos, cast thy burden upon the Lord. Meron kang problem ngayon? Sino sa inyo may problem ngayon? Sino sa inyo may kabigatan ngayon? Sino sa inyo maraming pinagpipray ngayon? Sabi ng Panginoon, cast it to Him. And He shall sustain thee. Ang ganda ng word na yun, ano? I-cast mo sa Panginoon yung mga problema mo and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Amen? Alam nyo, kung gagawin natin ang tama, sabihin ko sa inyo to, huwag kang matakot na mawalan ka ng trabaho. Kapag ginawa mo yung tama, hindi ka mawawalan ng trabaho. Huwag kang matakot na malugi ang company mo. Kapag ginawa mo yung tama, hindi ka malulugi. Huwag kang matakot na maubusan ka ng supply. Ipagkatiwala mo yan sa Panginoon. Ang ipag-pray natin na maubos ngayong taon, ang utang. Amen? Okay? Seryosohin nyo yun, ha? Seryosohin nyo. Pag-pray mo na this year, magkaroon ka ng way na number 1 na tinatanggal kapag nakuha ang allowance, tithes and offering, pagkatapos, pambayad sa utang. Pastor, bakit? Para habang tumatagal, mauubos ang utang na yan. At once na naubos yung utang, huwag ka nang umutang ulit. Amen? Amen? Lagyan kaya natin ng commandment yun, no?
thou shalt not, tapos, ang tawag doon, saka na lang. So, abangan nyo na lang sa Sermon on the Mounts. Okay? Philippians chapter 4 verse 19, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Next. Ito mahalaga sa akin to. At sana mahalaga din sa inyo to. Remember how He protects you. Amen? Remember how He protects you. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Pastor, saan ba tayo po protektahan ng Panginoon? Okay? Sino sa inyo bago umalis ng bahay, nagpipray kay Lord? I pray na walang maging aksidenteng mangyari sa buhay ko. Lord, I pray na wala kaming mabangga o wala makabangga sa amin. And by the way, maganda mag-pray. Pag nag-pray kayo, huwag mo lang ipag-pray na huwag kami mabangga. Huwag mo lang ipag-pray yung safety ninyo. Pag-pray nyo rin yung safety ng kasalubong ninyo. Kasi yung kasalubong ninyo, pag siyang bumangga sa inyo, no? Mas maganda na, Lord, pag-pray lahat ng makakasalubong ko, magising. Amen? Para hindi ako mabangga. Okay? Pag-pray mo na huwag kang sa masamang tao, huwag kang magkaroon ng anumang klase ng abirya, pag-pray mo na huwag kang manakawan. Pero lahat yan ay secondary sa pinakamahalaga. Ang pinakamahalagang protection is protection from the evil. Protection from sin. Amen? Sabi ng Panginoon, there hath no temptation taking you, but such is common to man, but God is, ano yung sabi diyan? God is faithful. Thank God kapag faithful ang Panginoon sa'yo, na kinukorek agad tayo, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Okay? Listen. Pag-pray mo palagi na, Lord, tulungan mo ko na maka-escape agad kapag may temptation. Tulungan mo ko na makaalis agad kapag may temptation. Amen? Anong ginawa ni Joseph kapag may temptation? Hindi siya naglakad. Hindi siya nag-moonwalk. Okay? Tumakbo. Amen? Amen? Okay? So remember how He protects you. Then number 7, remember how He guides you. Paano ba tayo ginaguide ng Panginoon? Alam niyo kung paano tayo ginaguide ng Panginoon? Bigyan ko lang kayo ng isang verse. Psalms 32 verse 8. Psalms 32 verse 8, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Listen. Anong pakiramdam mo kapag ang nagtuturo sa iyo ng violin is pinakamagaling na player ng violin? Di ba privilege? Anong pakiramdam mo kung ang nagtuturo sa iyo ng paglalaro ng tennis ay pinakamagaling na tennis player? Di ba? Sarap, no? Okay? Anong pakiramdam mo kung ang nag-i-instruct sa iyo at nagtuturo sa iyo ang lumikha ng lahat ng bagay sa mundo? Alam niyo, yung word na sinabi ng Panginoon, I will instruct thee. Hindi sinabi ng salita ng Diyos, I will ask or I will command the angel to instruct thee. Hindi niya sinabing yung angel ang mag-i-instruct sa'yo, magtuturo sa'yo. Hindi niya sinabing kundi siya mismo. Through His Holy Spirit. Through His Word. Personally. Grabe ang Panginoon. Personally yan. And by the way, kung hindi pa kayo marunong magkaroon ng yung tinatawag na devotion, this year, magkaroon kayo ng personal devotion. This year, sino sa inyo nakatapos ng yung Bible reading guide? Kung hindi mo pa tapos, huwag nyo itatapon. Okay? Tapusin nyo. Amen? 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 Kung matapos mo this year, at least, pero sabihin ko sa inyo, pag binabasa nyo ang salita ng Diyos, nakikinig kayo ng preaching, nagdi-devotion kayo, sabihin ko sa inyo isang bagay, nakikipag-usap sa iyo ang Panginoon. Ibang-ibang Panginoon kapag nakipag-usap. Hindi tayo pare-parehas na pero ako personally, pag tinitingnan ko yung mga verses, sino sa inyo namamangha kayo? Nandami palang verses sa Bible, ang gaganda, pero hindi yung pa nadidiscover. Amen? Tapos ang sarap kapag na-discover mo personally sa devotion, Pag kinausap ka ng Panginoon, pag nakinig ka ng preaching,
Hindi ko alam kung anong pinapangusap sa'yo. Dito sa church, kung magpipreach ako, kung titignan niyo ang outline ko karamihan verses. Ayokong mag-speak sa inyo ng salita ko. Mas magandang mag-speak ang Panginoon through His Word. Okay? Thank God for His goodness. And truly, God is always good to us. Marami pa. Dagdagan nyo na lang. Amen? Pero yan yung 7. Number 2. So number 1 is, remember God's rich goodness upon us. Nasabi ko ba yung ano ko? Okay, remember God's goodness or God's rich goodness upon us. Second, respond with righteous integrity. Okay? Pag nalaman mo yung goodness ng Panginoon, we need to respond with righteous integrity. Sabi sa Micah chapter 6 verse 8, balikan natin Micah, He has showed thee, O man, what is good, and what that the Lord required of thee. Ang Diyos pinapakita niya sa atin kung ano yung tama. Okay? At inire-require niya tayo kung ano yung tama. But to do justly, to love mercy, and to walk humbly with thy God. So ang response natin, we must respond to God's goodness upon us. And what the Lord require us is a life of righteous integrity. Life of righteous integrity. Pastor, redundant na yan . Maganda na yung redundant. Amen? Kasi pag sinabing integrity, tama nga na yan . Tama yung stand, tama nga. Pero pag sinabi pang righteous, para emphasize na ipakita natin ito. Bakit kailangan tayo magkaroon ng righteous integrity? Bakit tayo dapat mag-response? Because of the goodness of God, dapat mag-response tayo because number 1, we must reflect the righteousness and holiness of God. We must reflect the righteousness and holiness of God. Leviticus chapter 11 verse 44. Okay pa ba kayo? For I am the Lord your God, ye shall therefore sanctify yourself, ye shall be holy, for I am holy. Neither shall ye defile yourself with any manner of creeping things that creepeth upon the earth. Okay, listen. Ang pinaka-goal natin, tingnan niyo to, no? Sinabi ito ng salita ng Diyos at paulit-ulit ito na binanggit. We need to sanctify yourself and be holy. Amen? Amen? Kasi sinong nire-represent natin? We are representing the Holy God. Leviticus chapter 20 verse 7, ganun ulit ang sinabi. Sanctify yourself therefore, be holy, for I am the Lord your God. At binanggit uli yan sa 1 Peter chapter 1 verse 16, because it is written, be holy, for I am holy. Church, we ought to be holy not because we are Baptists. We ought to be holy not because we are Christian. We ought to be holy because we have a holy God. Amen? Amen? We are serving the holy God. Okay, listen. Kapag hindi mo nakikita yung holiness ng Panginoon, madali kang gumawa ng kasalanan. Sometimes if we will not meditate upon the holiness of God, itong problema natin kadalasan. Young people, kung sinasabi mo, kung alam mong holy ang Panginoon, hindi ka gagawa ng something na hindi holy. Okay? Sometimes nagiging madali sa ating gumawa ng kasalanan. Why? Because we do not believe, we do not think, we do not meditate on the holiness of God. Alam niyo, kailangan natin mag-meditate about the holiness of God. Amen? Anong pakiramdam ng Panginoon every time we sin? Anong pakiramdam ng Panginoon every time we commit something na hindi niya kalooban? Anong pakiramdam ng Panginoon kapag may mga lumalabas sa bibig natin na hindi maganda? Anong pakiramdam ng Panginoon kapag yung mga sin ay ginagawa na nating ordinary sa buhay natin? Amen? Kapag ginawa na natin na ordinary yan, nakikita na hindi na natin napapansin that God is holy. We need to reflect the holiness and righteousness of God. At yan ang gusto ng Panginoon. Gusto mong pasalamatan ng Panginoon, then make yourself
holy. Amen? Okay? Kung kailangan tayo mag-review, kailangan tayo magsalita, then sabihin natin. Okay? Sino sa inyo nagkaroon ng sobrang sukli? Sinuli yung sukli. Alam nyo, ang Diyos, alam niya yan. Baka mawala pa sa iyo yan kapag ka ano. Okay? May mga times, even yung mga things sa ano natin, kahala natin, simple lang yan, pero sa harapan ng Panginoon, anumang klase ng kupit pag nanakaw yan. Sana this year, yung cellphone natin, huwag kang manunod ng anything na hindi maganda. Sa Facebook natin, dapat maayos tayo mag-response because we are light of this world. Amen? We are holy. We must protect. The second is we need to protect the integrity of God's name. Protect the integrity of God's name. 2 Timothy chapter 2 verse 19, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. If you claim yourself to be Christian, if you claim to yourself to be saved, if you claim yourself na anak ka na ng Diyos, then depart from any form of iniquity. Amen? Amen? Iwasan natin yan. Okay? Ang isang Kristiyano hindi na umiinom ng alak. Amen? Pastor, bakit may mga iba? Pastor din umiinom. Bahala sila. Pastor, bakit may mga ibang mga ganitong Christian umiinom? Bahala sila. Hindi ibig sabihin na ginagawa ng iba nagiging tama. Tandaan nyo to, ang standard natin ng tama, salita ng Diyos. Ang standard natin ng tama, ang Diyos, hindi ang tao. Kahit pinakasikat na mga ngaral, kung mali ang pinapangaral, huwag kayo maniwala. Ang standard natin, Bible. Amen? Kahit ginagawa ng karamihang tao, holding hands, okay, very normal na lang, pati kissing, very normal na lang. Sabihin ko sa inyo, hanggat hindi kasal, dapat walang touching. Okay? If we claim, kahit sabihin natin, Pastor, marami nang gumagawa niyan. Kahit maraming gumagawa, ibang standard ng Panginoon. Pastor, pwede na magpahikaw ng maraming hikaw dito. Ibang standard ng Panginoon. Kaya mga kababayan, ang hirap nang bumili ng hikaw, ang dami pang hikaw. Isa lang. Amen? Kung gusto mo single dito, ang sagwa naman. Dito lang. Amen? Amen? Okay? Huwag na nating ang daming, parang dahil ginagaya natin. Pastor, normal na yung magpakulay ng green, ng red, ng burgundy. Na gusto mo, multicolor, para kang si ano. Hindi yan ang standard ng Bible. Okay? Huwag nating gayahin. Pastor, okay lang ang lalaki magpalda, hindi standard yan ng Panginoon. Amen? Okay? Pastor, pwede bang magkasal ka ng lalaki-lalaki, babae-babae? Ang sabi sa Bible, male and female. Pastor, maraming magkakaso sa'yo. Sige lang. Hayaan mo ng Panginoon, hayaan natin ang Panginoon. The standard of God, dapat ito yung standard natin. Okay? Kayong mga pinayagan na magkaroon ng boyfriend, girlfriend, kung hindi nyo lang maiingatan ng sarili nyo, magpakasal na lang kayo. Mas magandang kasal kayo. Okay? At kung meron man tayong miyembro dito sa church na hindi pa kayo kasal, at nagsasama kayo for the sake of the holiness of God, sabihin nyo lang sa akin, walang babayaran dito sa church pag ikakasal kayo. Pero hindi dito sa altar. Diyan tayo sa baba.
ay kakasal lang dito sa altar yung hindi nabahiran ng walang nangyaring physically. Hindi tayo pwedeng pagmumanta ng Here Comes the Bride, 3 months inside. Amen? Amen? Pastor, 3 months kahit na 1 month, kahit na 1 day. Huwag natin gamitin yung kasal na pantakip dahil lulobo na yung tiyan. Amen? Para bang kinasal, tapos, ang bilis naman lumabas. Ay hindi, ano lang yan eh. Lumabas dahil sa ano lang, anong tawag doon? Premature. Nakakain na ng dumi, premature pa rin, ano? Lalabas at lalabas, ano? Make sure na pag nandito tayo sa ano, kayo mga kadalagahan, kayo mga kabinataan, okay? Ang rule, sa akin personally, ewan ko sa mga ibang magulang, ang rule ko, hanggat hindi tapos mag-aral, huwag manliligaw, huwag magpapaligaw. Amen? Wala kang ibang ibibigay na magandang bagay sa mapapangasawa mo at magiging anak ninyo pag wala kang trabaho someday. Okay? Bible College. Anong role natin, Bible College? Kailan magkakaroon ng praying stage? Pagka natapos ng yung graduate sa 3rd year, tapos pwede sa internship, praying pa lang, pero hindi pa, praying pa lang yan, praying stage. Tapos Bible College, hindi pwedeng mag-consider ang Bible College ng isang tao na wala sa ministry. Kapag mag-consider ka ng nasa ministry, dapat nasa ministry ka din. Okay? Kung sinabi mong tinawag ka, dapat yung taong i-consider mo, tinawag din. Hindi mo tinawag. Amen? Amen? Sinong tumawag sa'yo? Si sister ganito. Hindi ka tinawag. Tinopak. Na, sabi nga, tinawag, tinulak, no? Wag sana ganun. Sana tinawag ng Panginoon din. Okay? We must protect the integrity of the Lord's name. Number 4, or number 3, we must live a life that display the light that we have from God. Dapat yung buhay natin is light. Ephesians chapter 5 verse 8. Ang sabi sa Ephesians chapter 5 verse 8, for ye were sometimes darkness. Dati tayong nasa kadiliman. But now are ye light in the Lord. Walk as children of light. Dati na tayong nasa kadiliman, tayo ngayon ay liwanag na at tayo ngayon ay anak na ng liwanag, anak ng Diyos, then we need to walk in the light. Philippians chapter 2 verse 15. Bakit mahalaga na lumakad tayo ng that ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Okay? So ang sabi dito, dapat tayo mabuhay na maayos, no? Blameless, harmless as the Son of God, without rebuke. Why? Because we are in the midst of a crooked and perverse nation. Sino ang magbibigay ng light sa kanila, kundi tayo? Okay? Alam niyo, sino ang magre-rebuke sa kanila na mali ang ginagawa nila, kundi tayo? Sino ang magsasabi na tama ang bagay na ito na sinasabi ng salita ng Diyos, kundi tayo? Okay? Then number 4, we cannot become a righteous witness for this sinning world if we are also partakers of them. We cannot become a righteous witness to this sinning world if we are also partakers of them. Ephesians chapter 5 verse 7, be not ye therefore partakers with them. Huwag tayo maging partakers with them. Psalms chapter 1 verse 1. Ano sabi sa Psalms chapter 1 verse 1? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of scornful. Listen. Do not walk with them. Do not sit with them. Do not stand with them. Do not do what they are doing. Amen? Blessed is that man na hindi sumasama, hindi lumalakad, hindi nakikipagkaibigan sa mundo,
Tandaan natin, tayo ay nasa mundo, we need to be an example of this world, pero hindi tayo dapat maging friends of this world. Amen? Do not walk with them, do not sit with them, do not stand with them, do not live like them. Do not talk like them. Do not follow their example. Dapat sumunod lang tayo sa Panginoon. Amen? Another thing, we need to live a sanctified life. A life set apart from God. Okay? We need to live a sanctified life. Ang sabi dito, where once like them, but do not stay like them. We need to be separated. 2 Corinthians chapter 6, verse 17, wherefore, come out from among them. Lumabas kayo sa kanila. Be separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Okay? Verse 18, I will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. So I pray na wag tayong sumeparate kayo sa kanila. Do not touch the unclean thing. Do not taste the unclean thing. Do not try the unclean thing. Amen? And lastly, we ought to shine as the light of this world. We ought to shine. Bakit dapat natin ano yung ginagawa natin? Bakit tayo nagkakaroon ng tinatawag na pag-respond ng righteous integrity? Because we are the light of this world. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So number 1, remember God's rich goodness. Number 2, response with righteous integrity. And number 3, render reverent service to God. Render reverent service to God. Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good, acceptable, and perfect will of God. An act of a heart full of gratitude is a hand ready to serve the master wholeheartedly. Okay? The act of a heart full of gratitude is a hand ready to serve the master wholeheartedly. Kung meron kang heart full of gratitude, meron kang hand na magsaserve sa Panginoon. Service that shows proper reverence and showing gratitude to God. Nung magkaroon tayo ng service that shows proper reverence, may paggalang, may pagluwalhati, merong pagrespeto sa pangalan ng Panginoon. Hebrews chapter 12 verse 28, wherefore we receive a kingdom which cannot be moved. Let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Gusto ng Panginoon pag nag-serve tayo, may paggalang. Amen? Okay? Pwede ba nating pag-pray ito ngayon? Na isang bagay na ipag-pray natin. In every ministry natin, meron tayong requirements. Okay? Huwag tayong nandito lang nakakanta, pero hindi naman tayo nagso-soul winning. Tutugtog, pero hindi naman maayos yung testimony natin. Siguro kailangan natin na magkaroon ng pag-aayos ang buhay natin before we serve God. Okay? Before we serve God. Serve God not just with the lips, but with your heart. Serve God not just with the lips, but with your heart. Isaiah chapter 29 verse 13, wherefore the Lord says, for as much as these people draw near with me with their mouth. Alam naman ng Panginoon and with their lips do honor me. Alam ng Panginoon yan. But have removed their heart far from me. And their fear toward me is taught by the precept of men. Anong pinaniniwala nila? Katuruan ng tao. Alam ng Diyos kung hanggang bibig ka lang. Alam ng Diyos kung mula sa puso yung ginagawa mo. Okay? Tanda natin to, we cannot effectively serve God while playing with the devil. Hindi ka pwedeng nagsoserve sa Panginoon tapos nakikipaglaro ka sa demonyo. Sasabihin mo sa demonyo, ang cute-cute mo. Okay? Hindi ka pwede makipaglaro sa James chapter 4 verse 4. James chapter 4 verse 4.
Ito na lang, ilang verses na lang. Ye adulterers mo muna pala, and adulteresses, dami, plural. Know ye not that the friendship of the world, is enmity with God? And whosoever will be a friend of the world is enemy of God. Kaya hindi ka pwedeng mag-serve sa Panginoon as an enemy if you are a friend of this world. So make sure na hindi tayo nag-enjoy sa mundo. Amen? Anong pakiramdam nyo? Baliktarin lang natin to ha. Halimbawa lang to ha. Anong pakiramdam nyo kung ang pastor nyo nagpipreach sa Bible, tapos makikita nyo ako naglalaro ng mga games na malalaswa yung mga figures. Tapos ipopost ko pa sa anong pakiramdam nyo? May respeto ba kayo sa akin? Okay? Anong pakiramdam nyo kung napakano ko mag-preach dito tapos yung bibig ko punong-puno ng pagmumura? Anong pakiramdam nyo? Alam ng Diyos kung ano yung nararamdaman. Listen, simple lang para maunawaan mo to. Ano kayang pakiramdam ng Diyos habang ginagawa ko ito, tapos nagkukunwari ako na nagsoserve sa Kanya? Ano kayang pakiramdam ng Diyos? Okay? Sana makita natin na ang Panginoon may emotion. Bakit ka umiyak? Bakit ka nasasaktan? Because you are made in the likeness of God. Kung paano ka nasasaktan, ganun din ang Diyos. Kung paano ka nararamdaman mo that you are being rejected, nararamdaman ng Diyos. Lahat ng bagay na yan, nararamdaman ng Diyos. Ang kailangan mo lang gawin, ma-realize mo yan, para kung may gagawin ka sa Panginoon, gagawin mo na ng tama. Amen? And lastly, you need to serve God reverently and wholeheartedly. Okay? And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. At I pray na sa bawat family, we will pray Joshua 24:15. Brad, pakiano nga yung Joshua 24:15? Sana ito yung prayer natin lahat, ano? Sana ito yung prayer natin bilang isang family. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods of your fathers serve that were of the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Okay, listen. Sana bawat family ganito. Bawat family, bawat miyembro ng family mula tatay, nanay hanggang anak. At kung meron kang apo na nakatuloy sa inyong bahay, at kung sino man yung nasa bahay ninyo, sana we will pray, Lord, gusto namin i-bless mo nga Panginoon itong family ngayon. This year, i-bless mo itong family namin. Every one of us will really serve you from the heart. Amen? We will really serve you from the heart. Hindi yung nagkukunwari. At aalagaan din namin yung testimony. As a member of this church, okay, this is the Lord's church, not my church, not Baptist church, but the Lord's church. Bakit ko ini-emphasize the Lord's church? Kahit magbago ng standard ng ibang mga churches, tandaan nyo, this is still the Lord's church. Kahit na kumonte ang miyembro natin, kung gawin natin yung tama, okay lang. Because we want to honor God. We want to reverend the name of God. Amen? Amen? Okay? Pastor, hindi tayo gagaya sa kanila? Hindi. Pastor, hindi ka kakandidato? Hindi. Pastor, hindi mo gagawin yung mga ginagawa ng mga iba dyan? Hindi. Mag-stay tayo kung ano yung sinasabi sa Bible. Kahit magbago na maraming churches, mag-compromise sila, stay pa rin tayo. Amen? Amen? Pastor, pwede bang
I-ordain ng isang bading? Hindi. Amen? Kasi meron ng mga churches ngayon, gano'n na rin eh. Kung hindi standard ng Panginoon, wag natin ano. Pastor, ang yabang natin, hindi tayo nagyayabang. We are just living the standard of the Lord. Sana kaysa kayo doon sa bagay na yan. Because this year, ang team natin, faithful and fruitful. Hindi tayo magiging fruitful kung hindi tayo magiging faithful sa Panginoon. At because we want to be fruitful, gusto nating maraming masave at hindi masisave ang tao. Listen, walang masisave na tao pag hindi maayos ang buhay natin. We create confusion kapag ang buhay natin mukhang mundo, pero ang bibig mo, sabi mo Kristiyano ka, pero ang buhay mo mukhang mundo. Magkakaroon lang ng ang tao maniniwala sa sinasabi natin if what we say nakikita mismo sa buhay natin. Amen? Amen? Okay? So, medyo mahirap yan, Pastor. Yes. Pero gawin natin. Amen? Okay? And sabihin ko sa inyo, ang pinakamasayang tao sa buong mundo, yung tao na kay Kristo at sumusunod sa Panginoon. Tumanggap sa Panginoon at nagsaserve wholeheartedly at nasa gitna ng kalooban ng Diyos. Yan ang pinakamasayang tao. Amen? So gawin natin to. Amen? So let's thank God. At ano yung paano natin magpasalamat sa Panginoon? A life of integrity and service, that is the greatest act of my thanksgiving. Okay? So let's remember God's rich goodness, respond with righteous integrity, and render reverent service to God. Okay, so tayo po'y manalangin. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Nagpupuri sa inyong dakilang pangalan. Lord God, hindi po namin alam, Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. But thou knowest us. Kilalang kilala niyo po kami, Panginoon. Wala po kaming may tatago sa inyo. So tulungan niyo po kami, Panginoon, na magpasalamat sa inyong mga goodness, even in your mercy, even in the second chances na binibigay niyo po sa bawat isa sa amin. I pray, Panginoon, na tulungan niyo po kami na meron kaming pagrespeto sa inyong pangalan. We will live a life of integrity and righteousness. At alayahan niyo po, Panginoon, na mag-reflect ito, Panginoon, sa buhay namin. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na mag-serve din po kami wholeheartedly. Tulungan niyo kami, Panginoon, na sa pagsuserve namin sa inyo, Panginoon, we will also observe yung holiness and integrity. Lord God, maraming salamat po for your goodness. Maraming salamat po sa lahat ng ginawa niyo po. And what shall we render unto you for all the benefits that you gave to us? Tulungan niyo po kami na magkaroon ng response in this message. Kung ano pang dapat namin gawin in reply or in response sa inyong goodness sa amin. Ito na po aming samudalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pwede tayong tumayo lahat. Karoon lang tayo ng short invitation. Okay? Short invitation. Una sa lahat, sa ating mga bisita na wala pang katiyakan ng kaligtasan. Kaibigan, maring nandito ka ngayon na wala ka pang katiyakan ng kaligtasan. But remember this, napakahalaga ng salvation mo. Okay? Hindi ka maliligtas sa pamagitan ng church na ito. Maliligtas ka sa pamagitan ng Panginoon Jesucristo. 4 lang na bagay ang kailangan mong malaman. Una, aminin mo na ikaw ay makasalanan. Dahil lahat tayo makasalanan, sabi sa Biblia sa Roma 3:23. At hindi tayo karapat-dapat sa langit. Pangalawa, dahil sa ating kasalanan, hindi tayo karapat-dapat sa langit. At the same time, tayo ay patutungo sa tinatawag na dagat-dagatang apoy. Dahil yan ang parusa ng kasalanan. Pero yung pangatlo, mahal ka ng Diyos, minahal ka niya kahit makasalanan ka, namatay si Jesucristo para sa iyong kasalanan. Ang kailangan mo lang gawin, tanggapin mo siya, number 4. Papasukin mo siya, manampalataya ka sa ginawa ng Panginoon Jesucristo sa cross of Calvary at tanggapin mo siya sa puso mo bilang tagapagligtas. Katulad ng magnanakaw doon sa cross na lumingon sa Panginoon at sinabi niyang alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. So habang tumutugtog ang ating pianist, hindi ko alam kung pinangusap ito sa iyo ng Panginoon. Meron ba dito na wala pang katiyakan ng kaligtasan?
at gusto lang namin ipaliwanag sa iyo maigi yung apat na bagay na yon, taas mong kanang kamay mo, bigyan ka namin ng counselor para ikaw ay makakilala sa Kanya. Meron ba sa atin? Okay, meron ba sa atin? Kung hindi mo pa kilala si Jesus Christ, wala ka pang personal relationship, taas mong kanang kamay mo. Okay? Sa mga naging bisita natin ngayon, maraming salamat sa inyong pagtungo dito sa church, sa inyong pag-walk-in, sa inyong pagtungo. Pero kung meron man sa tayo na bisita ngayon na wala pang katiyakan, taas mong kanang kamay mo, bibigyan kita ng counselor. Meron ba? Meron ba? Okay? Sa ating mga Christian, is God good to your life? Marami ka bang naalalang goodness ng Panginoon sa buhay mo? Can you really say, the Lord is always good in my life? Kung marami kang mga bagay na pagpapasalamat, then let's respond to the Lord. Lord, maaaring hindi mo alam kung ano pa yung pwede mong gawin ngayon, pero sabihin mo sa Panginoon ngayon, Lord, pwede bang because of your goodness, lead me kung ano yung pwede kong gawin para sa iyo? Pwede mo ipag-pray, Lord, I want to live a righteous life with integrity. I want to serve you from all our heart. So habang tumutugtog ang ating pianist, if God spoke to your heart at meron kang ginawang decision, dito tayo sa altar. Okay? Sige lang, lapit lang dito sa altar. Okay? Gumawa tayo ng pagpapasya. Pasalamatan mo ang Panginoon, dito tayo sa altar. Kung meron kang gagawing decision dito sa altar. Okay? Gumawa ka ng pagpapasya dito sa altar. Kahit na mga bisita, pwede po kayong gumawa ng decision since ito ay preaching from the Word of God. Kung may pinangusap sa iyo ang Panginoon, gumawa ka ng pagpapasya. Serve God with righteous integrity in life and make sure to serve Him with reverence. Okay? Kung wala na, so tayo po'y manalangin. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa binigay niyo po, Panginoon, na message this morning. Lord God, maraming salamat dahil binigyan niyo po kami, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, para makita namin, Panginoon, ang lahat ng inyong goodness. Maraming salamat po dahil meron kami, Panginoon, na opportunity to serve you, opportunity na ipakita din namin, Panginoon, to render something to you out of gratitude. Dahil sa dami ng ginawa niyo pong kabutihan sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na gawin namin ito for your honor and for your glory. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng wisdom sa lahat, Panginoon, ng ginagawa niyo po, Panginoon, sa aming buhay. At sana ma-appreciate namin, Panginoon, yung goodness. And as we appreciate your goodness, makita namin, Panginoon, na meron ka din kaming heart to respond and to render our service para sa iyo. Palain niyo po lahat ng mga ginawang decision for your honor, for your glory din. Tara po, amin sa mo dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.